saka as introvert ha. Introvert ako because I am alone. So even before, until now, so lagi talaga ako nag-iisa. Pero kapag halimbawa may mga occasion naman, marunong naman ako makisama. Halimbawa, sa office ng insurance namin, sa Allianz. So marunong naman halubilo. Pero ako kasi yung mas pinipili ko yung laging mag-isa kaysa sa marami. Alam mo bakit? Mas masaya ako na nag-iisa. Dahil una sa lahat, wala kang pakikisamahan. Tapos napapasaya ko ang pagkatao kahit nag-isa ako. So, hindi ko kailangan ng validation. Hindi ko kailangan maging famous. Dahil sikat na ako sa mata ko at sa mata ng Panginoon. At hindi ko kailangan ng sympathy ng ibang tao. Siyempre, strong ako eh. Resilient ako, tapos brave. So, kumbaga, sanay talaga ako mag-isa. Totoo yan. So, kita nyo naman, diba, sa mukha ko pa lang. At saka, subukan mo ako taray. Sabi nila, ang taray mo. Sabi nila, ang maldita mo. Sabi ko, mabait ako pag sumabait sa akin. Pero pag maldita sa akin, hindi lang kita papantayin. Higitan pa kita. Sabi ko, subukan mo akong tarayan. Papakita ko lang sa'yo kung gaano ako. Baka makalimot, baka isumpa mo ako sa tanang buhay mo. So, ganun ako. So, diba? So, ako mabait ako pag sumabait. Lalo na generous ako. Tapos ako yung tao na, kumbaga, halimbawa, diba, may uso na sa'yo. Hindi ko kukopyahin ng step nun. Hindi ako copycat tayo. May sarili akong version. So, dapat style ko. Dahil, una sa lahat, hindi ko masusundan yung step niya, no? At saka, tugtog, pwede ko kopyahin. Tapos akong gagawa ng mo. So, ganun ako. Tsaka kung ano yung mga common, mahilig ako maglagay ng version ko. Kunyari, di ba, lahat ng check ay bilugan. So, sa akin, X, kasi naiiba ako eh, hindi gaganan. So, lahat naman tayo mayroong kanya-kanyang uniqueness. Pero ako talaga, I'm so rare from unto others. So, iba ako sa lahat. Kasi may kanya-kanya tayong talent na binigay ni Heavenly Father. So, kung saan tayo magaling, so, doon tayo mag-focus. So, lahat tayo ay may kanya-kanyang achievements. Hindi lang ako, hindi lang ikaw. Lahat tayo. So, kung blessed ka, blessed din ako. We are so blessed. Pero, mali yung sasabihin mo, I am blessed. So, ikaw lang yun. Pag sinabi mo, you're selfish. Kailangan pag sinabi mo, we are so blessed. Lahat tayo ay blessed. So, kanya-kanya lang blessed. So, ibig sabihin, hindi porket na, kunyari sa Elon Musk, halimbawa, ang yaman niya all over the world. Dahil yun ang binigay din sa kanya ng talent ni Heavenly Father na mag-create ng spaceship, tapos napunta siya sa Mars. So, diba? So, yan. Halimbawa, si Bill Gates. So, siya yung nakadiscover, siya yung gumawa rin ng, naka-invento ng Microsoftware. So, talent din niya yun. So, halimbawa, yung isa, magaling siya gumawa ng creative siya. Halimbawa, mga bulaklak or something else. Talent din yun. So, halimbawa, magaling siya sa debate. So, walang nakakatalo sa kanya, sa philosophy, sa laro, sa swimming, sa ganon. So, sa pakikipag-away, pakikipaglaban. So, talent niya rin yun. So, kanya-kanya tayo talent. Pero yung pagiging chismosa ng isang tao, tapos yung pagiging liar, hindi yan destiny. Chosen mo yan eh. Kumbaga, gusto mo yan. So, kumbaga, kaya nga sinuturo sa amin, choose the right and do what is right. So, kung gusto mo, halimbawa, yung maging makasalanan ka, choose mo yan. Chosen mo yan. Hindi yan nakadestin sa pagkatao mo. So, hindi yan binigay sa'yo ng Panginoon. Kumbaga, binigyan tayo ng isip para gamitin natin sa tama. Pero kung gagamitin mo sa mali, choose mo na yan. Choosing mo na yan. Halimbawa. So, diba? So, it's your fault. Hindi na fault na yun ng ibang tao. So, diba? Pero, kung gusto mo naman magbago, why not? Diba? Kasi lahat naman tayo binibigyan ng repentance. So, lahat naman tayo binibigyan ng pagsisisi ng Panginoon. Basta, maging sincere lang tayo. Pero huwag naman yung nagkamali ka na paulit-ulit. So, ganun.
Kasi ako talaga, perfectionist ako na tao. Pero hindi ibig sabihin na perfecto ako na wala akong kasalanan. Pag sinabing perfectionist ka, usi ka sa lahat ng bagay. So picky, so cautious. So, ganun yun. Tapos, dapat pag-aaralan mo kung ano sasabihin ng ibang tao. Bago mo sa kanya ibato, o bago mo siya i-hits. Ako, pag hindi mo ako inaway, hindi kita awayin. Pero kapag ako inaway mo, sisiguraduhin ko lang sa'yo na tatapusin kita. At sisiguraduhin ko sa'yo, lahat ng chismis mo ay totoo at tama. Dahil kapag hindi, talagang tatanggalan kita ng hininga. Hindi sa maraming tao, sa harap ko mismo. So, ganun ako ka-determinado na tao. Kaya hindi ako basta-basta na tao. Hindi ako marunong manlait. At hindi ako marunong mang-away. At hindi ako marunong mag-chismis. Kasi ang ugali ko, bago ka mag-chismis, chismis mo muna sarili mo. Diba? So, bago ka manlait, pwede ba laitin mo muna sarili mo? Dahil ikaw kalait-lait mismo. Okay lang sana ko yung chichismis mo, bibigyan ka ng pera. Or, kikita ka ng milyon. Eh, hindi naman, di ba? Anong akala niya? Chichismis mo siya? No, yung iba, ganun ang ginagawa. Dahil, yun ang ugali na nila siguro, inborn nila yun. Pero, walang masama na isinilang. Kumbaga, nung lumaki ka na, dahil sa mga nakapaligid sa'yo, or na-acquire mo, kumbaga, na-choose mo na yon. Kasi kapag ang tao, kung sino yung mga naging kaibigan mo, may kasabihan nga, di ba? The bird is and feather flocks together, kung ano siya, ganun. Or sabihin natin, kahit ganun ang mga kaibigan mo, kahit wala kang ginagawa, since sila ang kaibigan mo, nadadala ka na rin. So, ganun yon. Pero kapag alam mo na strong ka sa faith, matibay ang pinanghawakan mo, tapos yung growing up mo is maganda, so kahit ganun mga kaibigan mo, instead na payuhan mo, huwag kang gumaya. So ngayon, ilalagay mo sila sa tamang landas. Hindi yung, mali na nga yung ginawa ng mga kaibigan mo, susunod ka pa saya pa kanila, which is not good. So dapat, maging good example tayo sa kanila. Kasi ang tao nagiging masama lang naman, depende sa mga na-experience nila. Halimbawa, maldita sa kanya, maldita ka rin. Pero kung talagang nature ko na talaga na maldita ako or matapang ako, mataray ako. Pero in a nice way, hindi ako nagmamaldita na para sabihin na maldita ako. No. Hindi ako nagtataray na tarayan na para masabi na mataray ako. No. Hindi ako yung nagyayabang-yabang para sabihin mayabang ako. No. Hindi ako nagtatapang-tapangan para masabi na matapang. No. So ginagamit ko ang tapang sa tama. Hindi yung wishy-washy. Subukan mo ang bastusin, bubugin kita, pupugutan kita ng leeg. So, ganun ako. So, di ba? At saka, excuse me ako magpapapak sa'yo? Hindi ako papapak sa'yo. Baka ikaw ang tapak-tapakan ko. Busiin ko talaga yung tiyan mo. Pati puking ka mo, pati itlog mo. O, di ba? So, ganun yon. Huwag kang mga-api para hindi ka apihin. Huwag kang manlait para hindi ka laitin. Huwag kang magchismis para hindi ka chismisin. Huwag kang mainggit kasi hindi ka naman kainggit-inggit. So, huwag kang manguna. Pag hindi ikaw ang tinatapik, huwag kang maggagawa ng isang hakbang na mag-aano ka agad, magre-react. Kasi hindi naman ikaw yun eh. Diba? At saka, huwag kang magkapi-kapi. Kumbaga, ano tawag doon? Maging business, ano tawag doon? Mind your own business. Ganon. So, ganon lang yon. Tapos, huwag ka magagalit kapag nasapawan ka. Dahil hitsura mo pa lang, hindi nakasapaw-sapaw. Talagang hitsura mo na yon. So, ganon lang yon. So, diba? Kaya magpasalamat ka na lang na hindi ka pinapatulan. Kasi pag nakahanap ka ng kagaya ko, ay talaga lang, papatulan talaga kita mula ulo hanggang pa. Nud talaga kita sa butas ng karayom na may butas ka sa katao mo. So, hindi pong ganyan, diba? Kasi una sa lahat,